Vice Mayor, tayo po ang kauna-unang liga. Marami yung liga. Municipal Mayors League, City Mayors League, Board Members League, Philippine Councilors League. Wala akong naglakas ng loob. Mga Vice Mayor lang ang naglakas ng loob pumunta sa Maguindanao. At hindi po tayo nagkamali na makita ng personal ang kapayapaang nagaganap at direksyong pupuntahan ng lugar na ito pagdating ng araw. Kaya marami tayong kwento sa ating mga pamilya pag-uwi natin. Na maaari hanggang ngayon ay nag-agam-agam. Ano kaya nangyari sa atin dito? Ngunit ang lahat ng iyon, kapag balik natin sa ating mga tahanan, pagbalik natin sa ating mga munisipyo, syudad o bayan, marami tayong may kukwento sa kanila. Kaya po, hindi ko po maisip ang isang salita ng pasasalamat sa ating pong unong probinsya, sa ating pong gobernador sa mainit na paghahanda, mainit na pagtanggap sa lahat po ng kasapi ng Vice Mayor sa buong Pilipinas. Kaya po, in behalf of Vice Mayor Philippe, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat kay Governor Toto Maguindanao. Sir, thank you very much. In fact, it's the other way around. Kala nila opportunity na ito para makita Maguindanao. No. Opportunity natin ito na makita ano nga ba ang meron sa isang dako na kabilang sa ating bansa, bansang Pilipinas. Iisa. Iwa-iwalay dahil pinag-iwalay ng tubig. Ngunit sa puso't isipan, iisa lang ang dugong nangangalantay sa mga dugo natin, ay dugong Pilipino. Sa ating pong Mayor, Honorable Bay Moreno Maguindanao, Mayor Buluan, sa ating pong Congressman, Honorable Sajid Maguindanao, 2nd District, Sir, Honorable Datu Lester Sinsuat, Vice Governor, at ito po ang pinakamasigasig na Vice Mayor simula sa Baguio, dumating sa Tugigaraw, pumunta sa Maynila dahil gusto niya ipagmalaki ang bayan na kanyang pinamumunuan, ang bayan ng Buluan. Ang ating po kasamahan sa Liga, si Vice Mayor King Maguindanao. At kay Vice Mayor Joseph ng Tacurong City, Joseph George Lochicito, Doc, Sir, dati pong Assemblyman, 2nd District, Maguindanao, Honorable Kadapi Maguindanao. At kanina po, ang BDC Chairman, Moager Iqbal, Sir, Honorable Victor Dick Carmona, Committee on Peace and Order, Nasipit, Agusan del Norte, 10 ng mga kapulisyan, sundalo, at iba pang bisita na dumako dito sa lugar sa Buluan. Muli, magandang gabi. Kami po sa lungsod ng Maynila, ang sabi sa amin lagi nung araw, nais ko rin po batiin nga pala yung ating dating Pangulo, si Vice Mayor Willie Bustamante. Hindi po. Ayun. Dati po natin yung pamunuan. Isa sa mga founding father ng Vice Mayor's League, kasama po ni Senator Tito Soto. At sila rin po
ang mga nagsimula sa Philippine Councilors League at 10 ang aking mga kasama sa Executive Board. Dito po ang Secretary General, si Secretary General Vice Mayor Willie. Kami po sa Maynila madalas maakusahan. Alam niyo po, akusasyon sa amin nung araw, pag may mga delegasyon, Imperial Manila. Ayun, madalas ko yun. Ang bata ko, bakit bata pa naman ako hanggang ngayon. Noong nag-umpisa ako mag-kursihal, 23 anyos po ako umatin ako lagi ng konvensyon. Lagi nababansagan ng Manila. Kaya po nung ako naman ay nagbalak maglingkod bilang Vice Mayor, Presidente ng Vice Mayor's League ng 2010. Dito po ginanap sa Maguindanao. Pinilit ko pong pagpantay-pantayin na yung Vice Mayor ng Maynila at Vice Mayor ng Apayao at Vice Mayor ng Ulo, ang tawag sa amin lahat Vice Mayor. Di ba? In fact, ang Vice Mayor lamang ang walang distinction sa organisasyon, hindi katulad ng alkalde o ng Mayor's League. Merong Municipal Mayor's League, merong City Mayor's League. Ang Vice Mayor, walang mga babae, walang mga lalaki. Pare-pareho lang, Vice Mayor. At dahil po sa paniwala ko noon, ako'y nabigyan ng pagkakataon ninyo na pamunuan ng ating samahan. At unti-unti ko po binago ang pananaw sa maliit po namin kaparanan sa Executive Board na ang lahat ng Vice Mayor, simula pari hanggang ulo ay pare-pareho lamang. Iisa lang ang Vice Mayor's League of the Philippines. Ngayon po, nandito tayo sa dakong maaari at hindi may kukubli. Hindi ba ikakaila na may agam-agam pa ang mga kababayan natin Pilipino. But we, as elected officials of our own areas, municipalities, cities, provinces, meron po tayong obligasyon na pag malasakitan, hindi lamang ang ating nasasakupan, kundi pag malasakitan ang ating kapwa Pilipino. Or for that matter, even other nation. Kaya po, sana naman manatili kahit sa ating organisasyon magsimula na yung hindi may tutubig, may tatanggi sa nangyari sa nakaraan, sa bayan nito, sa probinsya nito, ay muli ng magurat at may sama na lamang sa libro ng kasaysayan. Kaya po kami sa Maynila, kami po ni Pangulong Mayor Herap, meron kami bagong kapaga na baka magamit ng probinsya nito. Kami sa Maynila, may bago po kami ngayon. Slogan, Manila, forward never, backward never. While it is true that we don't forget things happen in the past, but we have to move forward. Dahil tayo po mga halal ng bayan ay inaasahan ng ating mamamayan. They deserve better things from us. And by doing so, in today's and kung araw na ito na tayo nagsasama-sama, ipinakikita lang natin na ang Maguindanao, katulad ng ipinakita kanina, ay magandang pasyalan, magandang magnegosyo, magandang mamuhunan, at dito sa Maguindanao ay mapayapa at pupunta na sa isang magandang direksyon. Tulungan po natin sila. Maaari sinasabi na nila yun. Sinasabi na ni Governor yun, ni Congressman yun, uy, punta kayo sa amin. Pero pag-iisip ko din sa serving yan Kaya may sinasabi kasi ikaw ang Governor. Then let us help them in our own little way to encourage every Filipino for that matter to go to this place and feel safe and try to invest in the area. For a short period of time, in a few hours, meron po akong nalaman na industriya na hindi mo nga alam na ang palm oil pala ginagamit sa pampaganda o sa mga lipstick at kung ano pang kolorete sa katawan. Can you imagine that?
kinuwento ko sa akin kanina ni Vice Mayor King. So there are things. Sabi nga, after the rain, there is a rainbow. Yun po, tulungan po natin sila. Bilang isang samahan, at alam natin, hindi lamang natin tinutulungan ang bayan nila, kundi tinutulungan din natin ang mga kasapi ng ating samahan ng Vice Mayor's League sapagkat sa probinsya ito, sa dakong ito, ay may mga miyembro tayo na naglilingkod din bilang Vice Mayor ng kanilang lugar. So, sa maliit natin kaparaanan, tayo naman po'y mag-ibahagi ng kaluwagan sa buhay o pamahala ng ating mga Vice Mayor sa dako dito. Muli po, kauspuso po kami nagpapasalamat sa pamunuan ng probinsya, sa ating mga halalang bayan sa probinsyang ito. Papasalamat po kami sa mainit niyong pagtanggap at mahabang panahon ng paghahanda. They are not doing this for themselves. They're doing this for every Maguindanaoan, for every citizen of this province, this place. Muli po, magandang gabi, tagpalain nawa kayo ng buong Mayupan. The National President, Vice Mayor of the League of the Philippines, Honorable Vice Mayor Isko Moreno Dumagoso.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Magandang gabi po sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating pag-ibig na presidente ng Vice Mayor's League of the Philippines, my brother, Isko Moreno Dumagoso, kay Congressman sa Chief Dodong Maguindanao ng 2nd District of Maguindanao, kay Vice Mayor Pagbisita at Buluan City, Vice Mayor Willie Villegas, Secretary General at the Vice Mayor of the Philippines, Vice Mayor Anamel Oligario, VP for Mindanao. Pinakamaganda lang, nagugulong-gulong, careless whisper. Vice Mayor Luis Samante, partner, NCR President. Vice Mayor Leo Mendoza, Vice Mayor Randy Tang, Vice Mayor Abe Rimando, sa aming kababayan, Vice Mayor at dito siya gumraduate ng Hanayang High School, taga Buluan yan, former provincial Vice Governor of South Cotabato, the Vice Mayor of Buluan City, Vice Mayor Moreno, sa lahat po ng mga isa-alkalde na narito sa gabing sa okasyon ito, sa kay Colonel Abo ng 3rd Infantry Battalion, sa ating mag-ibig at masigasig na Provincial Director ng Maguindanao, Superintendent Oxon, sa aking mga kaibigan na mga media men, at pinangungunahan ng ating Provincial Information Officer, si Ali Mahabala, taga-bulletin ito, pero siya lang ngayon. Sa lahat po ng aking mga kaibigan na dumalo ngayong gabi, ako'y papabot sa inyo sa malamig pagbate. Kay Deputy Governor ng Maguindanao, the former Mayor of Buluan, kami pinagawin. Meron akong in-repair maikling message dito. Kanina, iniisip kong hindi basahin, pero nakikita ko naman na napakaganda rin ang thought na aking isa. I am very much delighted that the National Executive Board meeting of the Vice Mayor's League of the Philippines has chosen the municipality of Buluan to host the 2nd quarter of the 2014 regular meeting. We just don't know how much we value the opportunity of being part of national undertaking of the Vice Mayor's League. We take pride in serving not only our constituents, the province, but the whole country as well. Let me start by congratulating all of you in an effort to bring the Filipino together in a wider avenue for harmony, peace and prosperity that has always been a strong advocacy of our beloved President Benigno Simeon C. Aquino III in this part of Mindanao. Like you, I also became a vice mayor before. I ended up as a governor. I have treasured the experience of being a vice mayor
because it has helped me to become a good person, a better leader. And now, my son, King, who is one with you in the league and eventually became your host, Vice Mayor, made me a very proud father. The chance of becoming the governor of Maguindanao was a product of unceasing quest to seek for change. It was attained through a very courageous aspiration to bring genuine democracy of our people, to our people. I know that all of us are aware of the unfortunate fate of the victims in the massacre that have claimed the lives of our beloved relatives, supporters, and people who ask, who also seek for change in the province of Maguindanao. That incident continually challenges us to strive harder in fighting for the cause of our people. We are hopeful that with your support, we can sustain a more progressive and more democratic Maguindanao. Another important concern that inspires us in the province is the strong support of the present administration in finding the best solution to the decades-long conflict in the province or in the people of Muslim Mindanao in order to sustain the momentum of development and trust for the southern part of the country, but also for the benefit of the entire nation as well. The aspiration for the Bangsamoro people has always been supported and included as part of the program of my administration through the 8-point development agenda crafted since my first term of office. Gusto kong doktoran ko eh. Lagi formal na nakikita. Katulad po ninyo, patuloy din ho tayong nangangarap ng isang lalawigang mapayapa. Masagana, mas malaya. Subalit hindi ho natin ito makakamtan ng panandalian lamang. It entails a lot of hard work, sacrifice, and a brave and kind heart. Sana po ay di tayo magsasawa pagbibigay ng totoong serbisyo sa ating mga kababayan. Alam po ninyo, nakita po ninyo kanina yung nag-perform dito sa harapan po natin. Isa po yun sa mga scholars po namin sa probinsya ng Maguindanao. Meron po kami more than 4,000 college students or scholars. At itong parating na Hunyo ay may plano po ang probinsya ng Maguindanao na dagdagan more than 1,000 upang maging 6,000 po ang estudyante namin dito. At yung mga estudyante na yan, karamihan po sa kanila ay galing po sa may hirap at galing sa mga anak ng mga kapatid po natin nasa loob. Tulad ng MILF, MNLF, at PISF. At sila rin po ang mga beneficiaries natin sa seedlings ng palm oil at itong rubber seedlings po natin. Bukod sa ekonomiya, pwedeng i-uplift ang kanilang kabuhayan, siya po ang pinakasadot or siya ang pangmitigate po natin dito sa global warming po natin. Nakapagbigay na po tayo ng ekonomiya sa kanila at nakatulong na rin po sa kalikasan. Dahil alam po natin, maraming hindi nag-iisip or maraming pabaya sa ating surroundings. Dapat po nating pansinin ang kapaligiran. Dapat po natin bigyan
ng sagot ang kailangan ng kalikasan. Magtanim po tayo ng maraming puno, we will be able to drive the flood away. Kaya po, aking mga kasamahan, aking mga kaibigan na taga-serbisyo sa komunidad sa bansa ng Pilipinas, atin pong isulong ang edukasyon, atin pong tulungan ang ating bansa upang mabago, upang ay ahon sa kahirapan. Kami dito sa probinsya ng Maguindanao, lagi namin iniisip, ang aming pinaglalaban ay kapayapaan. Marami pong nag-iisip, marami pong iniimbita ng inyong likod. Na minsan, kagad-agad nagsasabi na ayaw namin pumunta ng Maguindanao dahil magulo. Kaya po ang aking anak na si Vice Alcalde, si Maguindanao, ay araw-araw ko sinasabi, kailan ba anak may schedule ang meeting ninyo sa Buluan upang maipakita po natin sa mga kasamahan po natin taga-servisyo ng ating mga komunidad na ang Buluan, ang Maguindanao ay iba na sa nakaraan. Ito po kami, maliit lang ang aming lugar. Ang aming lugar ay halo-halo. May Maguindanaon, may Christians, may Chinese, at may Luman. At isa po sa aming mga konseho ay galing pa po sa Ilocos. Braganza po ang family, Ilocano. At isa rin po sa aming mga konsehales dito ay Maranao. Galing naman po sa Lanao del Sur. At ang alkalde po ngayon dito sa Buluan, Maguindanao ay half Ilocano. Santiago at Antonio ang kanyang mother side. Kaya nakita rin po ninyo yung kumanta ng ating pambansang awit. Akala po ninyo Maguindanao nyo lahat. Kalahati po ron ay mga Ilocano. At isa po ron ay pinsan po ni Patrick Antonio. Pinsan po ni Manong Bong. Oh. Dahil yung kanyang, yung kapatid na kanyang tatay ay dito po at migrate sa Buluan, Maguindanao. Si Tatang Calimon Antonio. Kaya dito sa Buluan, Maguindanao, dito sa Maguindanao ay hindi po solid na Maguindanao ito. More than 30,000 ang aming botante Kristiyano. At sa 30,000 na yun, mga 90% ay amin. Kaya dito sa Maguindanao, minsan nagtatanong sila, Muslim ba kayo lahat? Sabi ko, Muslim kami at Kristiyano kami lahat. Sabi nila, bakit ganun? Go. Sabi ko, pagka ang isang Muslim ay tinanggap niya si Isko Kristo, siya ay tunay na Kristiyano. Pag si Kristiyano naman, tinanggap niya ng totoo si Isko Kristo at lahat ng mga propeta ay totoong Muslim. Dito sa Maguindanao, wala kayong marinig na nag-aaway ang Kristiyano at ang Muslim. Kami magkapatiran, kami magkakaibigan. Ang nag-aaway-aaway dito ay yung mga taong sinusulong ang kanilang karapatan at ipakita ang nararapat. Kaya po, suportahan po ninyo kami dito sa isinusulong na bangsa Moro Basic Law. Dahil alam po namin, pagka nagkaroon ng kapayapaan sa Southern Philippines,
dito sa Mindanao o dito sa rehiyon ng ARM, 70% ang may bibigay na kapayapaan sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, dahil alam po natin na kapag may gulo sa Mindanao, buong Pilipinas ang nasisira. Pagka isang Pilipino may problema, buong Pilipinas ang magkakaproblema. Bakit ko nasabi yan? Bakit ko nasabi? Kailangan ang kapayapaan ay laging hanapin at laging pagtulungan ng bawat isa sa atin. Kapag may kapayapaan, ang investors ay dadating sa ating lugar. Itong Maguindanao ay isa sa suppliers ng saging sa buong mundo. Ang Buluan, Maguindanao ay meron pong more than 3,000 hectares na saging fish. Akala nyo Davao del Norte lang. Akala nyo Comban lang. Kami rito sa Maguindanao, meron din kami. At isa sa pinakamatamis, o siya ang pinakamatamis na banana in entire world, ang nasa Maguindanao. Nag-expand na rin po ang Del Monte dito sa Dato Abdullah Santi. Naglagay na rin po ang Universal Exporters or a marketing company ng sagingan. And they started few months ago. Balak po nila magtanim ng 1,500 hectares at makakapagbigay po ng employment, laborers, at sigurado po tayo ang economic activities ay lalago at mapagbigyan na po yung ating mga kababayan naghahawak ng baril. Yung best na baril ay pantabas at bisikleta papunta sa farm, makakaahon na sila sa kahirapan. Kaya nasabi po ni Vice Mayor kanina lamang po niya nalaman, andito isa po sa pinakamalaking planta ng oil palm ay nandito sa Buluan, Maguindanao. Tama po yun. More than 1,000 end products ng oil palm ang nagagamit ng tao. Pagka wala pong oil palm, wala po tayong shampoo, wala po tayong sabon, wala pong lipstick ang mga kababayan natin, wala pong pulbo ang mga kababayan po natin. At hindi masarap ang kape pagka walang coffee na minsan. Hindi masarap ang ice cream pag walang kernel cake na palm oil. Hindi masarap ang tsokolate pag walang palm oil. At wala pong empty capsules na maganda sa katawan kung walang palm oil. Wala pong margarine at walang palm oil. Kaya, bukod dun sa ekonomiya, nakatulong tayo sa mitigation. Contributory tayo sa mitigation. Mga kababayan ko, ito sinasamantala ko po upang malaman ng bawat isa sa atin ng Maguindanao ay unti-unting gumaga pa. At alam po namin, alam ko po na hindi ko po kayang i-change ito ng 24 hours nor 1 year o kaya sa 3 years na panahon. Kaya po, lagi kaming magkakasama ng vice alcalde dahil dumapit po ako dyan. Magkakasama po kami ng mga alkalde dahil dumapit po ako sa pagka-alkalde. Magkakasama rin po kami ng mga board members dahil dumapit ako pagka-board member noong 1995. Sabi ko sa kanila, lahat pinagdaanan. Kaya sama-sama tayong isulong ang kapayapaan upang masagot po natin ang pangangailangan ng ating mga kababayan upang patungo sa malusog at masagana
probinsya ng Maguindanao. Maraming salamat po. Naway nabigyan kayo ng magandang mensahe at ng lecture sa inyong probinsya governor ng Maguindanao.
normalization issue. Which is not included in the Bangsamoro Basic Law. Pero paano nga ngayon? Kumbinsihin, nandito ang ating puting gobernador, nandito po kami, na para itaguyod ipunin ng kapayapaan. Andito po kami, willing po kami tutulong sa ating gobyerno kasi nakikita ng ating national government yung proliferation of illegal firearms. So ngayon, nagkasundo ang ating gobyerno, nagkasundo ang ating FILF kung how they lay down or turning in their firearms. And not only the members of the MLF, not only the members of the MLF, but including the, what do you call that, shall we call, private armed groups. Ito napakahirap po, pero mayroong mga disenyo ang ating pamahalaan na nakikita nila sa ATSE at saka sa IRIS kung paano design na nito. Meron din po mga kasamahan natin sa Kongreso at saka sa Senate na they give their statement that the Comprehensive Agreement on Bangsamoro daw is unconstitutional. Unconstitutional daw ang Comprehensive Agreement of Bangsamoro exercising the certain reserve power to our national government. Eh sinayin po nila doon sa provision ng Comprehensive Agreement na yung the Bangsamoro Transition Commission daw as proposing to amend the Constitution. And I think there's nothing wrong in they making a proposing to amend the Constitution. But remember, it is the constituent power of the Congress to revise or to amend the Constitution. Tulong-tulong po tayo ngayon. Itaguyod at sabihin natin sa ating mga sarili na maganda na ang Maguindanao. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.